Mapagpalang araw sa inyo mga tol. Isang napakagundang umaga sa lahat ng ating mga manonood. Ngayon ay 6 o'clock AM at dito nagsisimula yung araw natin. Papasok tayo ngayon sa trabaho sa Ayala. From Pasig to Ayala, ito yung araw-araw na sitwasyon ko. Trabaho-bahay, trabaho-bahay. Ang video na to ay para sa mga kabataan at mga tao na gustong pumunta sa Maynila na wala pang idea kung ano nga ba yung buhay na papasukin nila dito sa Kamaynilaan. Ito yung tips para hindi naman kayo maloko at hindi maging bangungot yung pagpunta ninyo dito. Dahil ang Maynila ay pugad ng maraming masasamang tao. Kaliwat kanan ang mga hindi natin inaasahang mga tao. Merong mga manluloko, merong mamamatay tao, merong mapagsamantala sa kapwa. Yun ang dapat nating iwasan dito sa Kamaynilaan mga tol. Lalong-lalo na sa mga bago. Dahil pag nalaman nila na bago ka lang dito, mas madalas mapagsamantalahan yung mga bagong punta rito. Alam na mga masasamang loob yan. Kaya sa mga kabataan dyan na gustong pumunta rito, may ilang tips ako sa inyo na base na rin sa aking karanasan. Ito yung dapat nating ihanda pag pupunta tayo ng Maynila. Unang-una, pag pumunta ka sa Maynila, kailangan makatapos ka muna mga tol. Napakahirap kasing makipagsapalaran dito sa Maynila kung hindi ka nakatapos o wala kang dalang diploma. Meron nga dito may mga diploma na, pero hirap pa rin makapasok ng trabaho. Kaya sa mga kabataan dyan, huwag muna kayo magmadali. Para saan pat makakarating din kayo dito. Pero unang-una, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Pangalawa mga tol, paghandaan nyo rin yung pera na gagamitin nyo dito. Dahil pag pumunta kayo dito, walang libre sa Maynila. Lahat binabayaran. Tubig, kuryente, pagkain, bahay, lahat dito ay babayaran mo mga tol. Pati pag-ihi at pagdumi dito binabayaran mga tol. Kaya ayun mga tol, pera yung pangalawa na kailangan natin dito para may pampondo ka habang nag-a-apply ka ng trabaho. At bukod pa doon, pag may trabaho ka na, kailangan mo pa rin maghintay ng 15 to 30 days bago ka ulit magkapera. Doon ka pa lang sa sahod pag nagtrabaho ka dito. Madalang kasi dito yung every week na sahod, kaya kailangan mo maghintay ng 15 days to 30 days. Ayun mga tol, meron na tayong dalawang bagay na kailangan. Una, kailangan makagraduate. Pangalawa, pera. Ito naman yung kasunod natin mga tol. Syempre, basic needs, kailangan mo rin ng tirahan. Pero paano ka nga ba makakahanap ng tirahan dito kung wala ka naman siguradong pupuntahan, di ba? Napakahirap. Ang gawin mo mga tol, bago ka umalis ng probinsya, planuhin mo muna kung saan lugar ka pupunta. Kung Pasig City, Quezon City, Manila, Taytay, Cainta, Marikina, ayan, Valenzuela. Mas maganda mga tol, siguraduhin nyo muna kung saan lugar kayo pupunta. O kaya naman, kung may mga kakilala kayo, mas mainam na magtanong kayo doon sa mga kakilala ninyo kung paano nga ba makakapunta dyan o makakapunta rito sa Maynila at saan ka pwedeng tumuloy muna. Pero kung wala ka talagang matutuluyan mga tol at pupunta ka na dito sa Maynila, marami ka naman ditong pwedeng pag-stayan kung may pera ka. Meron ditong mga hotel na pwede ka naman magpahinga ng ilang araw, kaso masyadong magastos. Ito mga tol, tips. Bago ka pumunta dito sa Maynila, marami na mga Facebook page dito. Sumali ka lang sa mga room for rent, house for rent na mga group sa FB page. Ay sumali ka lang sa mga FB page at marami ka makikita dito ng mga room for rent. Meron dito ang room for rent Pasig, room for rent Quezon City, room for rent Mandaluyong at iba-iba pang lugar dito sa Kamaynilaan. Mas maganda tol, tumingin ka doon. Pwede kang tumingin ng mga bed spacer. Ayun, o kaya kung gusto mo solo room. Ang mga bed spacer dito sa Maynila, nagkakahalaga siya ng 2,000 pag bed spacer ka lang. Minsan kasama na yung mga pagkain. So ayun mga tol, isang buwan pa lang
Pero ang kailangan mo pala doon tol, 2 buwan. 1 month advance, 1 month deposit ang kailangan mong paghandaan. Dahil doon, kailangan mo na agad ng 4,000. Nasa dito mga tol, halos mababa na yung 2,000 sa paupahan ng bahay kahit room for rent siya, nasa 2,000 na talaga siya. Yun ang pinaka mababa na halos na bayaran dito ng bahay. Ayun mga tol, pag nakasali ka na sa FB page, ang gawin mo, mag-inquire ka na ron. Pag nag-inquire ka na, i-google map mo na lang, pag-aralan mo yung biyahe o magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo rito kung paano makapunta rito. Tapos pwede ka na dumiretso doon sa mga kinontak mo na bed spacer. Pwede ka na dumiretso doon. Pwede ka na agad dumipat doon pagka-down mo. Kaya yun, medyo madali na rin yung ganyan. Napakalaking bagay na rin ng mga FB page na ganyan mga tol. Ano naman yung dapat mong paghandaan at ingatan pag nasa lugar ka na kung saan ka nagro-room for rent, kung saan ka nagre-rent or nagbe-bed space? Siyempre mga tol, ang dapat mong paghandaan doon ay yung mga hindi mo kakilala ng mga tao. Unang-una, mas maganda yung pakisama. Yun agad yung pag-aralan mo, makisama ka sa mga kakakilala mo pa lang na tao. Pero wag ka agad magtitiwala tol. Dahil yung iba dyan, mga masasamang tao, kinukuha lang yung tiwala. Tapos ang gagawin, pag nanakawan ka na, yun agad ang iwasan mo mga tol. Pakiramdaman mo yung mga tao. At bukod pa dyan, ano yung dapat mong ingatan? Ingatan mo yung pera mo, yung mga mahalagang bagay na dala mo, yung mga dokumento mo. Yun ang kailangan mong ingatan tol. Lagi mong bitbitin at ilagay sa safe place. Laging nasa iyo, huwag mong iiwanan. Kung maaari, mag-provide ka ng isang bag na maliit na andun lahat ng dokumento mo para iwas nakaw. Kasi pag nawalan ka ng dokumento, mga files na kailangan mong ipasa, mga requirements na kailangan mong ipasa sa apply mo trabaho, sira na agad ang araw mo, di ba tol? Palpak na agad ang unang araw sa Maynila. So yun agad ang iwasan mo mga tol. Ano naman yung mga bagay na dapat mong iwasan pag nag-apply ka ng trabaho dito mga tol? Unang-una mga tol, yung mga taong sunod ng sunod sa'yo. Usong-uso dito yon. Yung pag nakita ka mag-a-apply ng trabaho, nagtanong sa'yo kung nag-a-apply ka ng trabaho, lalapitan ka at pipilitin ka na pumunta sa kanilang applyan o mag-apply sa kanila. Pero pag dating mo doon tol, hindi mo alam, bubudulin ka o hihingan ka ng pera. Pag nag-apply ka ng trabaho tol, wag na wag ka maglalabas ng pera, wag na wag ka magbibigay, at wag na wag ka sasama dun sa nasa gilid-gilid na manghihila-hila lang sa'yo dyan. Usong-uso dito sa Kamaynilaan yan mga tol. Kaya yun ang dapat yung iwasan. Yung mga taong hihilahin kayo dun sa may sinasabi nilang office nila kuno. Pero ang gagawin ng mga tol, hihingan ka lang ng pera, pero wala kang ma-applyan na trabaho. Magagastusan ka lang, bababawasan pa yung budget mo na dapat ay pang-apply mo sa iba at magandang trabaho sana. Ano pa nga ba yung dapat nating iwasan dito mga tol? Yung budol-budol. Yun yung antip nila, lalapit sa iyo at kunwari may matanda na hihingin ng tulong. Tapos biglang may darating na lalaki or babae na sasabihin sa iyo, sige tulungan natin, samahan natin. Wag na wag kayong sasama doon mga tol. Kasi ano yun, diskarte lang nila yun para makuha yung loob mo. Kunwari papasama sila na sa mga tracking, nasiraan sila. Tapos pag sinama ka sa isang lugar ng mga tol, mamamalayan mo na lang yung sarili mo, ay binibigay mo na lahat yung mga mamahaling, yung mga alahas mo or yung mga gadget mo, yung pera o kung ano man ang meron ka. Kaya yun ang dapat iwasan mga tol. Ang layo talaga. Saan ang deliver? Ano pa nga pa? Yun lang siguro mga tol. Kung may mga tanong kayo sa mga interesado dyan, magtanong lang kayo. Lagi naman ako online. Add nyo lang ako sa sa Facebook ko. Andiyan naman yung link sa YouTube channel ko. Sa mga gustong magpahanap ng bahay dyan, sa mga gustong mag-bed spacer, pwede kayo magtanong sa akin. Marami dito sa Pasig. Pwede ko kayong tulungan lalo na kung galing kayong probinsya. Basta may mabubuting loob din lang kayo. Ganyan tayo mga tol. Tulungan tayo dito sa Maynila.
Naisip ko lang gawin tong video na to mga tol dahil na rin katulad nung nakaraang araw, may kababayan ako na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Kaso minalas, ayun, nagpalaboy. Buti na lang at napauwi na rin namin siya. Natulungan namin siya mapauwi. Lalong lalo na laking pasalamat ko dun sa mga taong nagkukup sa kanya, dun sa mga taga Quezon City at dun sa may mabubuting loob, sa mga concerned citizen. Ay nagpapasalamat talaga kami dahil napauwi na siya. Lalong lalo na dun sa aming mahal na congressman, si Congressman Alan Velasco. Napakalaking pasasalamat namin dahil siya yung nag-asikaso ng soft test at siya na rin nag-asikaso ng masasakyan. Nakakatuwa dahil kahit masama yung naging nangyari dun sa kababayan namin na mismong kabarangay pa namin, nakatulong naman kami kahit papaano na pauwiin siya. Sabi ko sa kanya, magbagong buhay na siya doon, magsimula na lang siya. Kasi kahit ang kagandahan sa probinsya mga tol, masipag ka lang, magtanim ka ng kamote, balinghoy, San Fernando, magkayod ka ng niyog, pwede mo nang kainin yun, mabubuhay ka na. Hindi katulad dito sa Maynila mga tol. Marami pa namang mabubuting loob dito mga tol, pero hindi naman araw-araw matutulungan ka niyan, oras-oras. Kasi yung ibang tao mga tol, meron din yan sariling pamilya na kailangan buhayin. Kaya nandito din yan sa Maynila ay dahil nakikipagsapalaran din. Kung dadagdag ka pa at madadagdag ka pa sa isipin nila, malabong mangyari na ganon. Pera na lang kung mapera sila, matutulungan kanila ng pangmatagalan. Kaya salamat din ako sa mga taong may mabubuting loob dito na tumutulong sa ating mga kapwa. Kaya ako mga tol, kung sakali man gumanda yung buhay ko, hindi ko alisin sa sarili ko yung pagtulong talaga. Nakakasarap ng loob kahit sa simpleng pagtulong, makakatulong ka. Kaya kayo mga tol, i-mindset nyo rin yun. Mas masarap tumulong kaysa ikaw yung tulungan. Alam nyo mga tol, ito yung araw-araw natin na ginagawa dito sa Kamaynilaan. Bahay, trabaho. Andito na pala tayo ngayon sa Paseo, sa Makati, sa Ayala. Ayan. Napakaganda ng mga building. Napakaganda ng lugar. Kaya lahat ng hinahanap mo sa probinsya nandito. Pero yung kapayapaan, katahimikan, hindi mo makikita dito sa Maynila. Nasa probinsya lang ang tunay na kapayapaan mga tol. Kaya sa mga kabataan dyan na gustong pumunta sa Maynila, tapusin nyo yung pag-aaral nyo mga tol. Baka may naghihintay na magandang kapalaran sa inyo. Pero ako, ilang buwan na lang ako dito mga tol. Kaya pinupush ko na magsumika pa. Dahil ilang buwan na lang, uuwi na ako ng probinsya. Ayaw ko na rito sa simentadong gubat. Mas maganda pa rin abutan ng paglubog ng araw sa lupang sinilangan. So ayun mga tol, hanggang dito na lang yung ating kwentuhan. Kung may mga tanong kayo, may mga kailangan nyo ng tulong sa mga paghanap ng mabahay dito o matitirhan, sa mga bago pa lang pupunta dito sa Kamaynilaan na makikipagsapalaran, PM nyo lang ako mga tol. Lagi akong online. So ayun mga tol, hanggang dito na lang. Drive na tayo, rat na tayo, late na ako ng 15 minutes. So ayun mga tol, my goodness.